love letter ko para sa mga ex ko ay, I love my peace na pinaghirapan at hindi nyo kayang bayaran. So, bakit ko gagawin ito? Bakit ako magsusulat ng letter para sa inyo? Yon ang letter ko. Z? Ito yung parang kaninang sinabi ko rin na kung bakit nandito na kami sa mas magandang disposisyon ngayon ng buhay. Sulat ko to sa sarili ko. I don't like the old version of you anymore. Nico, meron ka? Meron pala. Ba't ko nilabas? For my ex, I hope you find the happiness that you deserve. All the best in your new relationship. Ayan. Simple lang. Ikaw, Ge, meron ka daw? Sige, hindi ko po magets ang task na ito. Idaan na lang natin sa legal na proseso. Oh! Love Attorney Jack. Perfect, perfect. Okay. Wala daw eh. Gusto ko Meron? yung kay Angelica kaya hindi ko ginawa. Binulong na sa akin ni El na wala nang gawa si Doc. Talaga na ginawa. Gusto mo ng on the spot? In on the spot. Huwag na daw. Gusto kay Angelica. Copy-paste yung kay Angelica. I didn't do it at all. Okay, so itong Sabi nga ni Direk Chris, hindi naman pinupush ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan kang gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Okay. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Celine at ni Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad dun sinabi ko dun sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko ng panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na, or kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Z? Noong umpisa, syempre parang annulment, marami na tayong istorya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na yung storya, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya. Alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano ba nararamdaman ng isang tatay or asawa. Direct Chef. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So, hindi sinisiraan yung annulment. Ay, sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Yung klaseng energy kasi parang medyo too early. Medyo kakakasal pa lang and talagang nasa honeymoon stage pa rin naman kami, awa ng Diyos. Masaya pa rin kami. So kapag, of course, dahil natatakal siya dito, like noong mga unang araw, di ba, attorney, na pag-uusapan niyan, parang ako nanlalamig din ako na, oh my God! Nakakaloka pala! So parang, so wala, babalik lang ako sa prayer na, naku, sana hindi mangyari sa akin. Sana okay talaga kami, sana ma-maintain namin, ganun. And you do your job, di ba, na maglagay ng spice and ma-maintain yung ganong klaseng happiness at alagaan yun. Kung meron kami ngayon. Yan. Ninang ko, tuturuan ako magsayaw. Kung paano gawin yung mga yan. So, binibigyan pa rin natin ng spice ang marriage. Ito, yung mga ganito actually, I believe nakakatulong. Yung umaalis ako, napapalayo ako ng sandali, hindi kami magkikita ng 2-3 days. Parang namimiss namin yung isa't isa, ganyan. Nagkakaanuan din kayo, lagi na lang ganito. At least kapag umaalis ka, namimiss mo talaga, namimiss namin isa't isa. Ang bongga, no? Talaga napapa. Hindi, ang goal naman is kung ano talaga yung mga projects na magpapayes sa akin. So kapag hindi talaga katanggi-tanggi, gagawin ko naman. Lahat naman na pag-uusapan namin ng husband ko kung ano yung mga parang, sorry,
hindi ko kayang tanggihan. So yung mga ganong project. And of course, mas gusto ko pa rin namang mag-work. Kaya lang, ang tagal ko po kasi talagang pinag-pray yung meron ako ngayon. So ine-enjoy ko din talaga. Hanggat bata pa yung anak ko, hindi pa ako gustong palayasin sa bahay, di ba? Feeling ko kasi yung job, pwede at pwede ko pang balikan. But yung time na nag-grow yung family namin, parang sobrang precious niya and hindi ko siya kayang habulin pagdating ng panahon. Paano ako nakasurvive? I think, na-surround din ako ng mga tamang tao. Kumbaga, kung may mga failures na nangyari sa akin sa past relationships, ay, hindi lang sa relationships, sa mga decisions, di ba? May mga taong nakasurround sa akin na good people, na nag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito yung ibigay mo sa sarili mo, mag-aral ka, magpaganda ka, diba, lali pagbutihin mo ang sarili mo, be kind, yung mga ganong mga advice na talagang in-embody ko, isinabuhay ko talaga siya. Dahil naniniwala naman ako na hindi naman ako perfect noon. Marami akong mga maling decisions na hindi ako proud. May mga nagawa akong mga bagay na hindi ako proud. May mga nasabi tayo na hindi nakaka-proud. But as you go in life, kailangan may learnings ka. Kailangan natututo ka doon sa mga ikaw din mismo yung nakagawa. Feeling ko kasi kung wala, nun paulit-ulit ibibigay sa'yo eh. Hanggat hindi ka natututo eh. So, feeling ko pag nakita ng universe at ni Lord na, that's it, natuto ka na. Move on, ito naman, next chapter tayo. May bago pa yan may mga pagdadaanan ka pa, hindi yan matatapos. Kasi I really believe ganun yung life, di ba? Thank you. And okay lang ba? Kumusta yung buhay probinsya mo? Kumusta yung ano yung nai-enjoy mo roon sa pang-araw-araw? Dagat. Probinsya ba ang sugi? Tahimik, like nasa gitna kami ng mga puno, like ano na-enjoy ko? First, yung kasama ko, nandun ang pamilya ko eh. Hindi man doon ang roots ko, nandito sa Maynila ako lumaki, dito ko kaya. May hope yung movie, hindi naman to laging may hope, di ba? Sabi ko nga, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, doon magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na ma-achieve mo sa life mo yun, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage. Encourage, pero more on parang, ano siya, parang, ano ba to? Di ba pag, mas mag-isip ka ngayon kung ano na mga dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas, hindi ka naman parang madi-discourage na ayaw pakasal, hindi pala mangyayari. Hindi ganun. Mas tuturuan ka, i-guide ka, parang guideline siya. To.